namang mapagpalang araw sa ating lahat mga anak. Sa araw na ito ay ating itutuloy ang pagbabasa ng Biblia. Sa araw na ito ay ating pag-aaralan ang dila. Ayon sa Santiago chapter 3 verse 2, tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Amen. Praise the Lord. So mga anak, kailangan nating pigilin ang ating sarili na huwag tayong wag tayong magsasalita ng masasakit laban sa ating kapwa. Kasi mga anak, nako, pag yan ay iyong nabitawan na ng iyong bibig, mahirapan ka na niyan mo magbawi mga anak. At sabi sa Santiago chapter 3 verse 3, kapag nilagyan ng renda ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin at napapabaling saan man natin naisin. Gayon din ang barko, kahit na ito'y napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, na ibabaling ito saan man naisin ng piloto sa pamamagitan ng napakaliit na timon. Ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng mga ipinagyayabang. Narinig nyo mga anak, napakaliit na bahagi sa ating katawan ang dila, pero grabe ito pag nagyayabang. Grabe ito mga anak, pag sumira ng isang tao, ang tindi. Naku mga anak, alam nyo ba, kinukumpara ang ating dila sa impyerno. Dahil nasa ating katawan ang impyerno mga anak. Naku po, dahil itong dila na ito ay napakasama kung hindi natin ito pipigilan. Kailangan mga anak, rindahan natin ang ating dila. Dahil kung hindi, napakalaki ang susunugin mo mga anak. Dahil ang ating dila ay parang isa itong apoy kung ikukumpara ng ating mahal na Panginoon. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig na kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang paamuin at napaamo na ng tao. Ngunit wala pang nakapagpaamo sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama, at ito rin ang ginagamit natin sa panlalait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. O narinig niyo mga anak, ganun kasama ang ating mga dila pag hindi natin ito mapipigilan. Para itong isang maliit na apoy na sinusunog ang malaking kagubatan. Naku mga anak, dahil sa dila na yan, ang daming namamatay. Dahil sa dila na hindi mo mapigil-pigilan mga anak, ang daming mga buhay na napapahamak. Naku mga anak, tandaan mo, yang lumalabas sa iyong dila ay galing yan sa iyong puso't isipan. Yan ang nagpaparumi sa isang tao. Ilang pamilya na ba ang nawawasak dahil sa kasamaan ng ating dila? Ilan na ba ang magkakaibigan na nagkakaaway-away dahil sa dila? Dahil mga anak, kung ano ang lumalabas sa ating dila,
ay siya yung nasa ating puso't isipan. Kaya mga anak, kontrolin natin ang ating mga dila na huwag tayong makapanakit sa ating kapwa. Naku mga anak, napakahirap makapanakit sa kapwa dahil yan ay atin nang mabitawan. Mahirapan ka na mga anak magbalik nito. Tandaan mo yan. Mahirapan ka nang bumawi or magbawi ng iyong nabibitawan na salita. Humingi ka man ng sorry. Yes, patatawarin ka nang hiningaan mo ng sorry. Pero mga anak, yung pilat, yung bakas ng iyong masakit na salita ay andun pa din. Pakatandaan natin yan mga anak. At ayon pa nga sa ating nabasa, no man can tame the tongue. Nevertheless, the tongue can be brought under the power and the control of the Holy Spirit. We might say that only God Himself is mightier than the human tongue. It is an unruly evil, full of deadly poison. The untamable tongue is even more dangerous when we consider the deadly poison it can deliver. Ganon kasama ang ating mga dila, mga anak. Ang nakakamandag na lason nito mga anak ay siyang papatay ng isang tao. Naku mga anak, kaya bantayan natin ang ating mga dila na huwag tayong makapanakit sa kapwa. If you don't have anything nice to say, don't say anything at all. If you can't think of anything positive to say, then just smile politely. Huwag lang lalabas sa ating mga labi ang mga negative thoughts. Kasi ayon sa Proverbs chapter 18 verse 21, in Tagalog version, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Yes mga anak, sa dila natin nakasalalay ang buhay at kamatayan. Alam niyo po bakit? Dahil mga anak, ang ating mga dila ay napaka-powerful nito mga anak. Kaya mag-iingat tayo sa ating sasabihin. Dahil kung ano ang ating mga sinasabi, baka yan ay magkatotoo mga anak. Andun ang curse sa ating dila. At ayon sa Proverbs chapter 13 verse 3, ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Yes mga anak, madalas napapahamak ang mga madaldal, lalo higit sa lahat ang mga tsismosa, tsismoso. Ay nako, wala na lamang ibang ginagawa kundi bantayan ang ginagawa ng kapitbahay. Pakinggan mo ito mga anak na ang sabi ng Proverbs chapter 18 verse 19. Ang kaibigang nasaktan ay higit pa sa lunsod na napapadiran. Ang di pagkakaunawaan ay mas matibay pa kaysa isang tarangkahan. Kaya mga anak, ingat-ingat din tayo sa ating pagsasabi ng ating mga sikreto sa ating mga kaibigan. Kasi pagdating ng oras na kayo ay magkagalit at nahinga mo na sa kanya ang lahat ng iyong mga baho or lahat ng iyong mga sikreto, ay nako mga anak, napakasakit nito. Kaya nga ang magkakaibigan na magkagalit ay parang lungsod na napapadiran. Kasi di po ba sabi na ang di pagkakaunawaan ng magkakaibigan ay mas matindi pa kaysa matibay na tarangkahan. Kasi ganun mga anak, na ilabas mo kasi sa kanya yung lahat ng iyong sama ng loob. Kaya ingat-ingat tayo sa ating mga dila. Matuto tayong magpigil sa ating sarili. At ayon sa 1 Peter chapter 3 verse 9, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng
pagpapala ng Diyos. Amen. Praise the Lord. At ayon sa Proverbs chapter 16 verse 24, kaaya-ayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. At sa Colossians chapter 4 verse 6, sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Kaya mga anak, kung wala man tayong magandang sasabihin, manahimik na lang tayo. Gagamitin lamang natin ang ating mga labi sa mga positibong mga bagay. Dahil mga anak, itong ating mga labi ay ang ating ginagamit sa ating pagpupuri, pagpapasalamat at panalangin sa ating Diyos na may kapal. So ibig sabihin, ang langit at ang impyerno ay nasa ating mga labi. Kung gustuhin mo man mga anak na magkaroon ng buhay na kasiyasiya, buhay na punong-puno ng pagpapala, gamitin mo ito sa tama. Gamitin mo ito sa pagpupuri, pagpapasalamat at sa pag-share ng gospel. Huwag mo itong gamitin mga anak sa pagsisira ng buhay ng ating kapwa. Kasi mga anak yan ay gawain ng mga demonyo na kung saan gustong sirain ang ating buhay at tayo ay malagay sa kapahamakan. Tayo ay mapahamak, mapunta tayo sa impyerno, doon sa naglalagablab na apoy. Nako, di ba sabi nga ang ating dila ay parang isang apoy na nakakasunog ng kagubatan. Ganun kasama ang ating mga dila mga anak, kaya atin na itong pipigilan. Matuto na tayong magpigil sa ating sarili para wag tayong makapanira or wag tayong makapanakit sa ating kapwa. At ayon sa Psalm chapter 34 verse 12 to 13, sinong may gusto ng mahabang buhay? Sinong may nais ng masaganang buhay? Dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. At sa Kawikaan chapter 10 verse 19, ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Amen. Praise the Lord. So yun lamang po mga anak, to God be all the glory hanggang sa susunod nating pagbabasa ng Biblia.